Magsimula tayo sa verse 1. Ayan. Okay. Ang title nitong chapter nito, ang sabi dito is Tungkol sa Kaloob na Espiritual. Okay? So, basahin natin. Verse 1. Ngayon, mga kapatid, hindi ko nais na wala kayong alam tungkol sa mga kaloob na espiritual. So, dito pa lang sa unang verse, alam na natin kung ano yung dahilan kung ba't sinusulat ito ni Pablo. Good evening po, pasensya na, na-late ako. Hello, Gina. I-mute ko na lang po, nagluluto kasi ako. Makikinig na lang ako. Okay. Ang sabi dito, ngayon mga kapatid, hindi ko nais na wala kayong alam tungkol sa mga kaloob na espiritual. Alam nyo na nang kayo'y mga pagano pa, inakit at iniligaw kayo sa mga Diyos-Diyosa na hindi makapagsalita. So, ibig sabihin, yung kausap ngayon ni Pablo, mga Kristiyano niya. Kasi dati, mga pagano sila. Okay? Pag sinabi kong pagano, alam niyo kung ano ibig sabihin nun? Yung hindi Israelita. Parang katulad na rin ito ng hentil. Pero mas parang mas mababa pa yung pagano. Kasi yung pagano, ibig sabihin, wala talaga. Alipin? Ha? Alipin po yan, ang higano? Hindi naman siya alipin. Ang pagano is, basta hindi kilala ang Diyos. Either may Diyos siya o kaya sumasamba siya sa mga Diyos-Diyosan. Ang tawag nila doon pagano. Okay? Pagano. Oo. So, yung Corinto kasi, itong city ng Corinth, city ito, lungsod ito dati. So, pumunta dito si Pablo, nag-share siya ng salita ng Diyos, may mga naging Kristiyano, ito yung sinusulatan niya. Kaya itong binabasa natin, una Corinto, ito yung unang sulat ni Pablo sa mga Kristiyano nasa Corinto. Sa Biblia, merong, di ba, pangalawa? Corinto. Yun yung pangalawang sulat ni Pablo dun sa mga taga-Corinto, yung mga Kristiyano doon. Okay? So, ang sabi niya, dati mga pagano sila, na inakit at iniligaw sa mga Diyos-Diyosan, pero ngayon, hindi na sila pagano. Kaya sinasabi sa kanila ni Pablo ito. Ituloy natin sa verse 3. Kaya't nais kong maunawaan nyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpain si Jesus. At walang makapagsasabi, si Jesus ay Panginoon, maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, itong verse 3 na to, ang sinasabi ni Pablo, kaya lang masasabi ng isang tao na si Jesus ay Panginoon dahil sa Espiritu Santo. Ngayon, itinuloy niya pa dito, may iba't ibang uri ng mga kaloob, subalit iisang Espiritu. So, ibig sabihin, marami palang kaloob, maraming spiritual gifts, maraming iba-ibang uri ang spiritual gifts, pero iisa lang yung pinanggagalingan. Iisa lang yung Espiritu. Okay? At may iba't ibang uri ng paglilingkod, subalit iisang Panginoon. So, may dalawa nang binanggit dito. Una, yung kaloob. Pangalawa, yung paglilingkod. So, yung dalawang yon, magkarugtong yon. Sa respeto sa Panginoon. Sa paglilingkod natin sa Diyos, binibigyan tayo ng kaloob ng banal na Espiritu. Para may magamit ka doon sa paglilingkod na yon. So, tingnan natin yung mga iba-ibang uri. Di ba? Sabi sa verse 6, may iba't ibang uri ng gawain, subalit iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Subalit sa bawat isa ay ibinigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan ng lahat. Itong verse 7, mahalaga siyang maintindihan natin. Kasi ang sabi dito, yung Espiritu may ibinibigay sa atin, at yung ibinibigay sa atin ng Espiritu, isang uri ng paghahayag, revelation.
ng Espiritu Santo. At ang dahilan kung bakit niya ibinibigay, ang sabi dito, upang pakinabangan ng lahat. So, itong spiritual gift, ibinibigay sa atin, hindi lang para sa sarili nating gamit. Ang sabi dito, upang pakinabangan ng lahat. Okay? Ito sa verse 8, magsisimula niya ng sabihin yung mga iba-ibang klase ng mga kaloob ng Espiritu. Sa isa ay ibinigay sa pamamagitan ng Espiritu ang salita ng karunungan. So, yung unang binanggit dito na kaloob, karunungan. Okay? At sabi niya dito, Talino. at sa iba'y ang salita ng kaalaman ayon sa gayon ding Espiritu. So, binanggit yung karunungan at binanggit yung kaalaman. Ano yung pagkakaiba ng karunungan sa kaalaman? Wisdom. Ayan, wisdom at saka knowledge. Yung karunungan, wisdom, yung kaalaman, knowledge. Anong pinagkaiba ng dalawa? Paano ba i-explain yan? Wisdom. Parang siyang karot is Parang pareho. Wisdom of God. Ano ba yun yung... Yung karunungan. Paano ba explain? Alam mo. May, Ay, marunong. may karunungan ka, pero iba yung pagkakalam. Parang ganun. Oh, halimbawa, Ano ba yan? sinabi mo, alam mo na meron kang salamin. Yan, yung suot-suot ni Gina. Alam mo na kung ano yung salamin, di ba? Ngayon, kung marunong kang gumamit ng salamin, mapapakinabangan mo yung salamin. So, yung kaalaman, alam mo lang kung ano yung meron. Pero kung paano mo siya gagamitin, yun yung karunungan. So, pwedeng ang tao is marami siyang alam, Dalawa lang karunungan. Mali ang ang pamamaraan. pero kung hindi niya alam kung paano gamitin yung kaalaman na yun, hindi siya marunong. So, mahalaga yung wisdom. Di ba? Pwedeng alam mo lahat ng nakasulat sa Biblia, pero kung hindi ka marunong paano siya gamitin, hindi ka marunong paano siya intindihin, parang hindi masyadong pakikinabangan yung kaalaman. Okay? Pero ito, pareho itong bigay ng Espiritu. Karunungan at kaalaman. Okay? So, nakita ko nag-join si Arisa. Welcome. Hello po. Okay. Evening. Good evening po. Mag-share ako ng screen. Binabasa namin yung 1 Corinthians chapter 12. Apo. Pinag-uusapan namin is tungkol sa spiritual gifts. Apo. Okay, so may dalawa na tayong nabanggit, karunungan sa kaalaman. Apo. Okay, didiretso tayo sa verse 9. Sa iba'y pananampalataya sa pamamagitan ng gayon ding Espiritu. Yung pananampalataya pala, kaloob din yan ng Espiritu. Yung tinatawag nating faith. Pananampalataya. Okay? Ituloy natin yung pang-apat na binigay dito. At sa iba'y ang mga kaloob ng pagpapagaling sa pamamagitan ng isang espiritu. Yung kakayahan palang magpagaling ng mga sakit, kaloob din yan ng espiritu. So, nakailan na tayo dito? Karunungan, kaalaman, pananampalataya, Papagaling. di ba? So, lahat yan, bigay ng Espiritu. Verse 10. Sa iba'y ang paggawa ng mga himala. Meron din palang binibigyan para gumawa ng himala. Sa iba'y propesiya.
Sa iba'y ang pagkilala sa mga espiritu. Alam niyo yung ibig sabihin nitong pagkilala sa mga espiritu? Mga kuan yan. Anong ibig sabihin nito? Pagkilala sa mga espiritu. Yung Hindi ko alam. Lahat ba ng espiritu is mabuti? hindi po. Hindi, di ba? So, Mm. ang isang kaloob ng banal na espiritu, Para ng fit healer. pwede rin. Di ba, alam natin na yung tungkol kay Lucifer, di ba? Nung pinaalis siya. Yeah. Tapos, may mga kasama siyang mga anghel na, Anghel, oo. okay? So, may mga tao na minsan na impluwensyahan ng mga bad spirit. But, So, yung mga ang tawag doon, inuudyukan ng mga masasamang yung kasamang angel o kaya si Lucifer mismo. So, itong tinatawag na pagkilala sa mga espiritu, paano mo malalaman kung ang isang espiritu na, halimbawa, may nakita kang tao na galit na galit, o kaya is sobrang bait naman, pero yung pala manloloko lang. So, paano mo makikilala kung alin yung tunay na mabait, yung sa nagkukunwari lang? Paano kaya makilala, no? So, hirap yata makilala. mahirap yun, di ba? Kaya Mm. makikilala yun, pag binigyan ka ng kaloob ng banal na espiritu, ang pagkilala ng mga espiritu. So, ito ay isang kaloob ng espiritu. So, hindi lahat ng tao is nakaka-distinguish o kilala kung anong klaseng espiritu yung nagwo-work sa isang tao. Magagawa ko lang yun, meron kang kaloob ng banal na espiritu ang tawag o pagkilala sa mga espiritu. Next, sa iba't ibang wika. Naalala niyo nung Pentecost sa Acts chapter 2? Na yung mga apostoles ni Jesus Nagkaiba magsalita ng iba-ibang lengguwahe. lingwahe. So, ito yung isang example nun. Yung kaloob ng espiritu na ikaw ay makakapagsalita ng iba't ibang wika. Yung isang wika na hindi mo naman alam sabihin, pero binigyan ka ng kakayahan, Na maintindihan. isang pagkakataon na makapagsalita ka ng ibang wika. At dito nakalagay din, iba'y ang pagpapaliwanag ng mga wika. So, isang kaloob yung makakapagsalita ka ng ibang wika at iba pang kaloob yung makakapagpaliwanag, yung mag-i-interpret ng sinasabi mo, di ba? Ano po yung ibig sabihin po ng wika? Ang wika is language. Language. Okay po. So, halimbawa, Japanese language, English, Tagalog. So, kung Pero halimbawa... yung tongues ba yun tawag dyan? Yung mga nagsasalita ng tipo ba? Gumagamit po kayo niyan? Sa ibang denominations, ang tawag dito is speaking in tongues. Ayun. Pero ang pagkakaunawa ng iba dito sa speaking in tongues is yung tao na nagsasalita ng hindi maintindihan. Nakakita na kayo doon? Yung parang kung ano-ano sinasabi, walang hindi maintindihan. Ako po, may nakita na sa church namin dati, nung naging ako. Kasi may ilang mga Protestant churches, lalo na yung mga, sa tingin ko, nasa Pentecostal, ang isa sa mga tinuturo nila is para masabi na nasa iyo ang banal na espiritu, kailangan nag-i-speaking in tongues ka. Oo.
At ang May ibig sabihin experience ako dyan. oh, at ang ibig din sabihin Natatawa dito ako ng dati. tongues is sasalita ka ng isang bagay na walang Hindi di ba? Pero kung titignan natin dito, yung kaloob ng banal na espiritu, itong tongues, yung iba-ibang wika, isa lang ito sa mga kaloob ng espiritu. Marami na tayong nadaanan dito, di ba? Ayan. iba Oo. ika. Saka ang ibig sabihin dito nung tongues, is yung naiintindihan na wika. Hindi yung yung parang Latin na hindi mo maintindihan. Kaya parang ano bang tawag dito? Mga hayop na kung ano-anong yung sounds na ginagawa na walang makaintindi. Ano daw po yan, sir? Yung parang kusang lumalabas pag daw pumapasok yung spirit sa kanila. Oo, yun yung sinasabi nila, di ba? Opo. Pero kung titignan mo sa Bible, mamaya titignan natin sa Acts chapter 2 kung anong ibig sabihin nun. Kasi nung nagsalita in tongues, sila, yung mga apostoles, naintindihan ng mga nakikinig. So, kung walang nakakaintindi nung sinasabi nila, bakit ibinigay, di ba? Kasi kung titignan natin sa verse 7, ang dahilan kung bakit binibigay yung kaloob ng Espiritu, anong sabi dito? Upang pakinabangan ng lahat. Lahat. Kung hindi mo naintindihan kung anong sinasabi, paano pakikinabangan, di ba? Ay. Kaya ito halos magkasama yung sa iba't ibang wika at sa iba'y ang pagpapaliwanag ng mga wika. May isang verse nga sinabi si Pablo na kung walang magpapaliwanag ng sinasabi mo, huwag mo na lang sabihin. Kasi nakakagulo lang sa simbahan. Which is, ganun yung nangyayari ngayon sa ibang mga, di ba? Sa mga ibang denomination. Yung mga tao nagsasalita ng hindi maintindihan, so lalo lang nagkakagulo. Pagdating dito sa verse 11, ang sabi dito, ang lahat ng ito ay pinakilos ng iisa at gayon ding espiritu na namamahagi sa bawat isa ayon sa pasya ng espiritu. So, ano itong nakasulat dito sa verse 11? Ano yung makukuha natin dito pagdating sa spiritual gifts? Ano yun nakalagay sa iba ay paggawa ng mga himala. Ay, mali. Ang lahat ng ito ay pinakilos ng kaya din espiritu na namamahagi sa bawat isa ayon sa pasya ng espiritu. Itong parte na to, anong ibig sabihin nito? Nakiusang ng Sino ang nagbibigay ng namamahagi sa bawat isa ayon sa pasya. Yung para pong yung bigay ng Panginoon sa bawat isa. Oo. Yung parang Holy Spirit na ibinigay sa bawat tao. yung naka-assign sa'yo. Oo, yun. Ang nakalagay dito, yung espiritu, siya yung namamahagi. Ibig sabihin siya yung magbibigay. At siya din yung magpapasya kung anong kaloob yung ibibigay sa'yo. So, ito yung sinasabi dito sa verse 11. Di ba? Yung banal na yung Espiritu Santo, siya yung magbibigay at siya din yung magpapasya, siya yung magde-decide kung anong kaloob yung ibibigay sa'yo. Okay? Hindi ito pwedeng bilhin. Halimbawa, mag-order ka online, hindi pwede, di ba? Nakalaan, ayan nga po, may lahat tayo may isang may kanya-kanyang Ay naka-assign ang Panginoon. Oo. So, yung Diyos ang magpapasya kung ano yung ibibigay sa iyo, okay? So, i-review natin kung ano yung mga nakita natin. Okay? Yung mga spiritual gifts na nakalagay dito, wisdom, karunungan,
knowledge, kaalaman, faith, pananampalataya, healings, pagpapagaling, working of miracles, paggawa ng mga himala, prophecy, propesya, discerning of spirits. Yan, pagkilala sa mga espiritu, different kinds of tongues, iba't ibang wika, tapos interpretation of tongues, pagpapaliwanag ng mga iba't ibang wika. Okay? So, punta tayo doon sa mga principles, yung mga prinsipyo tungkol dito sa spiritual gifts. Ang sabi, ang isang Kristiyano daw, at least, merong isang spiritual gifts. At least isa, pwedeng dalawa, pwedeng tatlo, pwedeng marami. Ang nagpapasya nun, yung Espiritu Santo. Okay? So, ang nakasulat dito sa 1 Peter, 1 Pedro 4, nakalagay, kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, sabi dito, bawat isa, di ba? Ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Naalala niyo yung lesson natin ng Tuesday? Ang nakalagay dito, mabubuting katiwala. Nasaganang biyaya. Oh, yes. Itong spiritual gift, isa ito sa mga ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Pamamahala. Mamamahala dito. Ibinigay sa ating gift. At ang sabi dito, ipaglingkod ito sa isa't isa. Anong ibig sabihin ng ipaglingkod ito sa isa't isa? Ipagkatiwala, ipamigay sa isa't isa. Sure. Ituro. Ipaglingkod. Kung halimbawa ang ibinigay sa iyo ay pagpapagaling. I-share. Binigyan ka ng biyaya ng kaloob ng pagpapagaling. Paano mo 'yon ipaglilingkod sa isa't isa? Lingin yung may sakit. Oo, di ba? Pag meron sakit, tulungan mo gumaling, di ba? Kung meron kang kaloob ng pananampalataya, yan. Paano mo ipaglilingkod yan sa isa't isa? Share the word of God. Yes. Share the word of God. Kagaya ng ginawa mo sa akin. So, kung marami kang pananampalataya, tapos may kilala ka na parang nanlulupaypay, di ba? So, palalakasin mo, i-encourage mo, para madagdagan yung kanyang pananampalataya. Alin kaya sa akin doon? Ito, mahalaga yung tanong ni Emmy, di ba? Anong kaloob yung natanggap? Sa akin doon. Ha? Oo nga po. Isang chapter pa lang yung binabasa natin. May ibang chapter pa sa Bible na nagtatalakay tungkol sa kaloob. So, mamaya, meron doon tungkol sa pagiging hospitality. Alam niyo yung hospitality? Bilang mga Pilipino, ano tayo dyan? Yes. Oo. Diba? Sagana tayo dyan. Hospitality. Yung friendship. Hospitality. Yes. Number 1, hospitality. Yan, okay? So, kung pinagkalooban ka ng hospitality, paano mo yun ipaglilingkod sa isa't isa? Diba? Ngayon, itong nakalagay dito, lahat tayo binigyan ng at least isa. Merong Or more. parable si Jesus na binanggit sa Mateo 25 tungkol dito sa mga talento. Titignan natin ito, nasa Matthew 25. Yan, sa Mateo 25. Magsisimula tayo sa 14. Ayan. Ang sabi, ang talinghaga tungkol sa mga talento. Ngayon, yung talento na sinasabi dito,
hindi ito yung alam natin na talent ngayon. Kasi karamihan na nagbabasa nito, automatic ito yung iniisip eh. Yung, anong talento mo? Marunong ako kumanta. Hindi ito yung talento na sinasabi dito. Okay? Ang talento na sinasabi dito, nung panahon kasi ni Jesus, Wow. nung panahon ni Jesus, yung pangbilang nila ng bigat, halimbawa ngayon, pag bumili ka ng bigas, bibili ka ng 5 kilo, di ba? So ngayon, kilo ang tawag natin. Dati sa kanila, ang gamit nila, talent o talento. So ang isang talento, ang equivalent nun, 33 kilograms. So parang isang sakong bigas. So pag sinabing isang talento, ibig sabihin nun, isipin nyo na lang, isang sakong Bigas. pilak. Di ba? O kaya isang sakong ginto. Yun yung ibig sabihin nun. O kaya pag ang pinag-uusapan nila pagkain, yun, isang sakong bigas. Okay? So, basahin natin itong parable. Simulan sa verse 14. Kapag tulad sa isang tao na maglalakbay, tinawag niya ang kanyang sariling mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang mga ari-arian. Naalala niyo yung lesson natin ng Tuesday? Opo. Yes. Yung stewardship, di ba? Yes. So, itong si Jesus, di ba? Bumalik siya sa langit. Pinagkatiwala. Bago siya pumanik sa langit, pinagkatiwala niya yung gawain dito sa mundo. Kanino ipinagkatiwala yon? Yung mga apostle. Di ba? So, verse 15. Ang isa ay binigyan niya ng 5 talento. So, binigyan ng 5 sakong bigas. Isipin niyo na lang. Ang isa ay 2. At ang isa ay 1. So, merong 3 alipin dito. Yung isa binigyan ng 5 talento, yung isa binigyan ng 2, yung isa binigyan ng 1. Sa bawat isa ay ayon sa kanyang kakayahan. So, sino ang nag-decide kung sino yung tatanggap ng 5 o sino yung tatanggap ng 2 o ng 1? Yung spirit. Yung Oh. spirit. Nakalagay. Ang nag-decide yung may-ari, di ba? Oh. Yung may-ari. Sino yung may-ari? Si Lord. Si Lord, di ba? Ang Diyos. Okay. So, tama yung sagot kanina, yung banal na espiritu. Kasi yung banal na espiritu, Diyos, di ba? Pagkatapos, ay humayo na siya sa paglalakbay. O, umalis na yung may-ari. Tingnan natin kung anong ginawa ng mga alipin. Verse 16. Ang tumanggap ng 5 talento ay umalis kaagad at ipinangalakal niya ang mga yon. Alam niyo yung salitang ipinangalakal? Pinangnegosyo. Ng negosyo. Ayan. Okay. Yan. Pinangnegosyo niya. At nakinabang siya ng 5 talento. So, ininegosyo niya yung 5 sakong bigas, kumita siya ng 5 sakong bigas. Magaling na negosyante, di ba? Yung pangalawa, verse 17. Gayun din, ang tumanggap ng 2 ay nakinabang pa ng 2. So, magaling din na negosyante yung pangalawa. Di ba? Doble yung kanyang Nag-business kinita. din siya. Ay, yung pangatlo, subalit ang tumanggap ng 1 ay umalis at humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. So, Ay, yung naano ko na yan dati. Hindi ko lang yung alipin na maalala. tumanggap ng 1 talento, ang ginawa niya, ibinaon niya lang sa lupa. Tinago, oo. Verse 19, pagkalipas na mahabang panahon, dumating ang Panginoon ng mga aliping yon at nakipag-aya sa kanila. So, dumating yung may-ari. Ngayon, tinawag sila at itatanong niya, ano na nangyari doon sa ibinigay ko sa inyo? Pinagkatiwala ko sa inyo. Okay? Na-imagine niyo yung sitwasyon? Okay. Verse 20. Ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento.
at nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento. Heto, ako'y nakinabang ng 5 pang talento. So, ano siya? Lapit agad siya doon sa Panginoon. Sabi niya, ito yung binigay mo sa akin. Nakita mo. Ito, kumita ako ng 5 pa. Sabi nung Panginoon, sinabi sa kanya ng Panginoon niya, magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Kung kayo yung yung alipin na may 5 talento, tapos ganito yung sinabi sa inyo ng Panginoon, anong mararamdaman niyo? Masaya. Masaya, di ba? At ang sabi, dahil naging matapat ka dun sa kaunti, Bigyan siya ng Marami niya, na. Bibigay pa siya. oo, ikaw yung pamamahalain niya sa mas marami pang bagay. Kasi nasubukan ka na niya di ba? Sabi niya, magaling ito, di pamamahalain ka pa sa maraming bagay. Verse 22. At lumapit din ang tumanggap ng 2 talento at sinabi niya, Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento. Heto, ako'y nakinabang ng 2 pang talento. So, pareho din doon sa 5. Verse 23, sinabi sa kanya ng Panginoon niya, magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Halos kinopya lang, di ba? May napansin kayo dito? Yung alipin na 5, yung ibinigay, saka yung alipin na 2 lang yung 5 din. binigay, lumago. pareho yung naging Binigay niya. naging sagot ng Sinabi. ng Panginoon Panginoon. at pareho din yung naging gantimpala nila. So ibig sabihin, walang diferensya kung 5 o 2 yung talento binigay sa'yo. Binigay. Ang mahalaga, kung paano mo ginamit yun. Di ba? So yung 5 sa 2 talento, pareho lang ang nangyari. Tingnan natin yung huli. Verse 24. At lumapit din ang tumanggap ng 1 talento at sinabi niya, Panginoon, alam kong ikaw ay taong malupit. Tingnan nag-iba yung tono dito. Gumagapas ka roon sa hindi mo hinasikan at nagtitipon ka roon sa hindi mo kinalatan ng binhi. Kaya't ako'y natakot at ako'y umalis at itinago ko sa lupa ang talento mo. Heto, iyon na ang sa iyo. Nakita niyo to sinabi dito ng panghuli? Ano daw yung dahilan? Bakit niya binaon sa lupa yung talento? Malupit. Takot siya sa Panginoon kasi malupit daw. So, ang pagkakakilala niya sa Panginoon, malupit. So, natakot siya na pagdating, hindi niya maibalik yung yung binigay sa kanya. Ang ginawa niya, ibinaon niya nalang sa lupa. Na naman para sigurado na maibabalik niya. Kasi baka nga naman hindi niya magamit sa magandang business, malugi siya, di wala siyang naibalik. Anong masasabi niyo dito sa sa attitude nitong panghuli? Para po sa akin, pangit lang yung pagkakasabi niya na malupit ang Panginoon at natatakot siya. Pero nandun din yung respeto, yung parang ayaw niya magkasala, ayaw magalit ang Panginoon. Ganun po. Ano lang yun yung parang ano lang sa akin. Sariling opinion ko lang, pagkakaintindi. Takot siguro siyang, parang anak na takot mapagalitan. Parang ayaw niya mag-business. Ayaw niyang mag-ano. Ayaw niya mawala yung binigay sa kanya kasi. Kulang lang yung tiwala niya. Ayun. Yung kulang yung pananampalataya. Parang ganon. So, ano yung pangunahing dahilan? Wala siya. Yun lang. Takot siya kasi ang Takot, pagkakakilala niya sa Panginoon malupit. So, una, takot. At ang dahilan kung bakit siya takot is dahil ang pagkakakilala niya dun sa Panginoon niya malupit.
Malupit. Makalaw. So, nakakilala na kayo ng tao na kaya sumusunod sa Diyos is dahil natatakot? Natatakot na mapunta sa impyerno, natatakot na maparusahan. Marami po. Marami, di ba? Marami. So, dito makikita natin yung pinagkaiba nitong panghuling alipin doon sa naunang dalawa. Takot siya magkasala yung sa huli. Yung naunang dalawang alipin, masaya sila, di ba? Saka excited sila nung dumating yung Panginoon. At pagkadating, ibinida agad yung nangyari. Di ba? Pero itong pangatlo, sa simula pa lang, ang pagkakilala niya na doon sa Panginoon is Malupit. malupit, nakakatakot. So, ganito yung dalawang klase ng tao sa mundo na sinasabi natin Kristiyano. Marodo. Ay, naku, Yung isang nawala. klase, Nasaan na yun? Yung isang Hala, klase, nasaan na? naglilingkod sa Panginoon Patay. Naku, Diyos dahil ko, sa ano to? alam niya na mahal siya ng Panginoon at mahal niya rin ng Panginoon. Nasaan na ako? Kaya masaya siyang naglilingkod, di ba? Yung pangalawang klase, parang napipilitan at kaya lang siya sumusunod o kaya lang may ginagawa siya dahil natatakot. Tingnan natin kung ano yung reaction ng Panginoon dito sa huling alipin. Ngunit sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, "Ikaw na masama at tamad na alipin." Yung pala yun. Ang sakit ng ano. Ikaw na masama at Mali tamad pala na yung alipin. pagkakaintindi ko. Alam mo palang ako'y gumagapa sa hindi ko hinasikan at nagtitipon sa hindi ko kinalatan ng binhi. Dapat sana'y inilagak mo ang aking salapi sa mga ngalakal ng salapi at nang sa aking pagdating ay matanggap ko kung ano ang akin pati ng ang pakinabang. Kaya't kunin niyo ang kanyang mga talento. Ito yung utos ng Panginoon. Kaya't kunin niyo sa kanya ang talento at ibigay niyo sa kanya na may 10 talento. So, isa na lang nga doon sa yung huling alipin. Ang sabi pa ng Panginoon, kuhanin niyo yung 1 talento na yan, ibigay doon sa may 10 talento. May 10 talento. Ang dahilan, verse 29, sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya ay magkakaroon ng kasaganaan. Ngunit ang wala, pati ang nasa kanya ay kukunin. At ang aliping walang pakinabang, ang sakit nito, ang aliping walang pakinabang ay itapon nyo sa kadiliman sa labas. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at panangangalit ng mga ngipin. So, hindi happy ending yung nangyari dun sa huling alipin. Happy ending dun sa dalawa, nauna. Alam nyo kung tungkol saan itong talinhaga na ito? Siguro po sa blessings na pinagkakalob ng Panginoon sa atin. Oo. Yung una, di ba, pinag-usapan natin kanina yung kaloob ng Espiritu. So, una yan. Yung ipinagkaloob sa atin ng Espiritu ng Diyos, ine-expect ng Panginoon na gagamitin natin. At kanina napag-aralan natin, paano natin siya gagamitin? I-share. Ano ba yun? I-share, di ba? So, ito, makikita na natin kung paano in-invest ng dalawa, kung paano kinalakal. Ibig sabihin, yung talentong binigay sa kanila, ginamit nila para ipaglingkod sa iba. Nung ipaglingkod nila sa iba, ang nangyari, yung pinaglingkuran nila, nakinabang, di ba? Nakilala ang Panginoon, nagbigay luwalhati sa Panginoon. So, mas dumami yung mga tao na nakinabang doon sa talento. Yun yung ibig sabihin na doble, nakinabang. Yung 5, nadagdagan ng 5, yung 2, nadagdagan ng 2. Pero yung alipin na ibinaon sa lupa, ibig sabihin,
hindi niya ginamit para ipaglingkod sa iba. Nagdamot siya. Nagdamot, yun. Yun yung Nadu- salita doon. Naging maramot siya doon sa ibinigay sa kanya. Ginawa niya, binaon niya lang sa lupa. Ngayon, pagdating ng Panginoon, ito is simbolo ng second coming. Nung dumating yung Panginoon, paghuhukom na, judgment, di ba? Ang tanong sa iyo is, paano mo ginamit yung mga kaloob na ibinigay sa iyo ng Espiritu Santo? Ayun. So, yun, isa-isang humarap yung alipin, di ba? So, isipin nyo na lang kung tayo yung mga alipin, di ba? Pagdating ng Panginoon, isa-isa tayong haharap. Ano sasabihin natin sa Kanya? So, alam na natin dito sa parabola na to, dapat, ang gagayahin natin, yung naunang dalawang alipin. Hindi yung pangatlo. Okay? Kaya mahalaga yung lesson natin nung Tuesday, yung tungkol sa stewardship, sa pamamahala. Kasi kung ano man yung ibibigay sa atin ng Panginoon, kailangan gamitin natin pag-gawain ng Panginoon para kumita siya, para lumago. So, ibalik natin doon kanina doon sa identify natin anong kaloob yung natanggap mo. Sabihin natin natanggap mong kaloob yung hospitality. So, paano mo siya i-invest? Paano mo siya ipapangalakal? Hospitalities. Maging matulungin sa kapwa, maging ano tawag doon? Magturo. Magbigay, ayun, mag-share ng kaalaman sa gaya na pinag-aaralan natin. Oh, di ba? Kasi hindi naman lahat ng tao is makikinig sa ibang tao. Pero pag sila ay nakatanggap ng kabaitan, ano ba yung pagiging hospitable mo? Inimbita mo sa bahay mo, o kaya nung makasalubong mo sa labas, di ba? Uy, taga-Pilipinas ka. Oy, pareho pala tayong Pilipino. Tapos, naging palakaibigan ka sa kanya, di ba? So, isa itong pamamaraan para natin ikakalakal yung talento na ibinigay sa atin. At pag naging kaibigan mo, ipakilala mo ang Panginoon, di ba? So, isang paraan yon. Kaya sinabi natin dito, ang bawat isang Kristiyano may natanggap at least isa. Pwedeng dalawa, pwedeng lima, di ba? Or more. So, may question kayo doon tungkol doon sa parable na binasa natin? Wala? Wala. Okay. So, punta tayo. Ang sabi dito, yung ibinigay na spiritual gift sa atin, ang dahilan nun is para palaguin yung katawan ni Jesus. Pag sinabi nating body of Christ dito, ang pinag-uusapan natin dito, yung church. At pag sinabi natin yung church, hindi yung building ang pinag-uusapan natin. Natatandaan nyo? Last time, sabi natin, ang church is actually yung mga tao. Mga tao. Diba? So, ang nakasulat dito, subalit sa bawat isa ay ibinigay ang pahayag ng Espiritu upang pakinabangan ng lahat. So, yun yung paraan para mo ma-build up yung church. Kailangan mapakinabangan ng lahat yung ibinigay sa yung kaloob ng Espiritu Santo. Next, ito nabanggit na natin kanina to, hindi tayo yung pipili kung ano yung kaloob sa atin. Diba? Kasi, ang sabi dito, yung banal na espiritu, siya yung mamamahagi at siya rin yung magdi-decide. Okay?
Pero ano lang, curious lang ako. Kung halimbawang magdadasal ka at may chance ka mag-request, anong spiritual gifts yung nanaisin nyo? Parang, Yung Ako parang- po yung ano, gusto ko Gusto po ko yung, maglitaw. Ano? Dalawa yung nagsasalita kanina, si Arisa sa si Emmy. Arisa, ikaw, anong gusto mo? gusto ko po ano, pag gusto ko po kasi minsan mag-share sa family ko, gusto ko po yung alam ko na po yung sinasabi ko and yung mga sinishare ko sa kanila po bago ko sabihin. So yun yung dalawang binanggit natin. Yung karunungan sa kaalaman. Opo. Okay. Maganda yan. Kasi para makapag-share ka, dapat maunawaan mo kung ano yung nalalaman mo, di ba? So sana yung pag-aaral na ginagawa natin ngayon, makatulong siya. At alam ng banal na espiritu kung kailan mo siya kakailanganin. Kaya personally naniniwala ako, ibibigay niya sa'yo dahil alam ng Diyos na meron kang mga mahal sa buhay na gusto mong maibahagi sa kanila, di ba? Yung kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Ikaw, Emmy, kanina, may gusto mong sabihin? Kung mabibigyan ako ng spirit ng talent, ika nga. Kasi makuan ako sa pag-e-entertain ng tao. Yun ang gusto ko. Yung nakikipag-uwi. So, tamang-tama dyan yung yung friendship saka yung hospitality. Yung pagiging malapit sa mga tao. Okay? Yung tutulungan ko rin sila, ganon. Oo. Walang may gusto sa inyo ng propesya? Malay nyo, tawagin kayo ng Diyos na maging prophet, di ba? Babasahin natin mamaya yung tungkol dyan sa propesya, okay? So, isang sinabi kanina sa verse 15, ito hindi natin nabasa pero ngayon basahin natin. Ang sabi dito, it dishonors God when you deny your gift. Ibig sabihin, may pinagkaloob sa'yo, pero nireject mo. Parang sinasabi mo, hindi ko kaya yan, hindi naman ibinigay sa akin yan. So, nakasulat ito kanina sa the same chapter, sa verse 15, ang sabi dito, kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan. Hindi sa kadahilanang ito, ay hindi na ito bahagi ng katawan. So, ituloy natin kanina. Kasi ikinumpara ni Pablo ang church sa isang katawan. Okay? Basahin natin ito para makuha natin yung konteksto na binasa natin kanina. 1 Corinthians chapter 12 pa rin ito, verse 12. Sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa at marami ang mga bahagi at ang lahat ay bahagi ng katawan, bagamat marami ay isang katawan, gayon din si Kristo. So, pinag-uusapan dito yung body of Christ, yung church, di ba? Sabi doon, para daw yung katawan ng tao. Ilan ba yung parte ng katawan natin? Marami. Marami, di ba? So, hindi lang yung isa. Verse 13, sapagkat sa pamamagitan ng isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan. Maging Hudyo o Griego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. So, pag nababautismuhan, pag nagiging Kristiyano, dinadagdag sila sa isang church. Ibig sabihin, doon sa katawan ni Kristo. Di ba? Nagiging bahagi sila. Kaya bawat isa sa atin, pag tayo tumanggap kay Jesus, nagiging parte tayo ng katawan ni Jesus. Ngayon, kung anong parte ng katawan, yung banal na espiritu ang bahala doon. Basahin natin verse 14. Sapagkat ang katawan ay hindi isang bahagi kundi marami. Kung sasabihin ng paa, ito yung binasa natin kanina,
Kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan. Hindi sa kadahilanang ito, ay hindi na ito bahagi ng katawan. Na-experience niyo na ba yung paa niyo, sabi sa inyo, ay hindi ako paa, kamay ako. Ang ibig ba sabihin nun, naging kamay na siya? O kaya sabi niya, ay hindi naman ako kamay, paa lang ako. Hindi ako pati ng katawan. Totoo ba yan? Hindi. Hindi, di ba? Pati pa rin siya ng katawan. Pero minsan kasi, may mga Kristiyano na ganito. Nang ibinigay sa kanilang kaloob ng Espiritu Santo ay isang bagay, pero naiinggit sila dun sa ibang member ng church na merong ibang kaloob. Halimbawa, bigyan ko kayo ng example. Kung yung member, halimbawa, ang gift niya is, sabihin natin hospitality, di ba? Ngayon, hindi siya makapagsalita sa harap. Kasi hindi yun yung talentong binigay sa kanya. Pero sinasabi niya, ay, hindi naman ako hindi naman ako katulad ng mga nagpupunta sa harap para magsalita. So, ibig sabihin nun, parang minamaliit niya yung ibinigay sa kanyang kaloob ng Espiritu. So, hindi maganda yan. Basahin natin yung verse 16. At kung sasabihin ng tainga, sapagkat hindi ako mata, at hindi ako sa katawan, hindi sa kadahilanang ito, ay hindi na ito bahagi ng katawan. So, pareho lang nung kanina. Yung tenga, naiinggit siya doon sa mata. Sabi niya, hindi naman ako mata hindi ako pati ng katawan. So, mali din yan. Verse 17, kung ang buong katawan ay mata, nakakita na kayo ng katawan na puro mata. Parang pinya, di ba? Pinya. Pinya. Kung ang buong katawan ay mata, saan naroroon ang pandinig? Isipin nyo na lang, kung walang tenga, puro mata meron kayo. May mata sa gilid, may mata sa harap. Paano ka makakarinig? Di ba? So, tandaan nyo, inihahalin tulad ni Pablo yung katawan ng tao sa simbahan, sa church. Pag sinabi nating church, yung grupo ng tao na tumanggap kay Kristo, di ba? So, kung halimbawa, merong binigyan ng kaloob, ng karunungan, pero sabi niya, ay, ang gusto ko yung propesiya Hindi ako So, hindi niya ginagamit yung binigay sa kanyang karunungan. So, sino yung mamamahagi ng karunungan sa simbahan? Wala, di ba? So, hindi naman pwede lahat. Halimbawa, nag-i-speaking in tongues lang. Tapos, wala namang magpapaliwanag. Okay? So, verse 18. Subalit ngayon, ay inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan, ang bawat isa sa kanila ayon sa kanyang ipinasya. So, ang nagpapasya talaga ang Diyos. Ang tao tumatanggap at gagamitin. Yun yung part natin. At kung ang lahat ay isang bahagi, saan naroroon ang katawan? Subalit ngayon ay maraming mga bahagi, ngunit iisa ang katawan. Ang mata ay hindi makapagsasabi sa kamay, hindi kita kailangan. At hindi rin makapagsasabi ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Nakita niyo dito yung sinasabi ni Pablo? Ito naman yung opposite. Yung isang tumanggap ng ng kaloob, nagmamalaki. Halimbawa, yung tumanggap ng karunungan. Ang sabi niya dun sa tumanggap ng pananampalataya, puro ka lang naman pananampalataya, hindi mo alam kung ano yung sinasabi natin. Hindi pwede yun, di ba? So, ang sabi dito, yung mata, hindi pwede magsabi sa kamay, hindi kita kailangan. Bawat member ng church, kailangan ng bawat isa. So, nakukuha nyo na dito yung sinasabi ni Pablo? Hindi pwedeng magmalaki yung isa
Ano ba, sinabi niya, ako meron akong limang spiritual gifts. Ang sabi niya sa isa, ay ikaw isa lang. Hindi kita kailangan. Hindi ganon. Ang sabi ni Pablo dito, sa halip, ang mga bahagi ng katawan na wari may hina ay kailangan. Naranasan niyo na sumakit yung isang daliri niyo sa paa? Opo. O kaya yung paa mo mismo, masakit. Ano ang magagawa ng kamay? Saka ano magagawa ng ulo kung hindi ka makalakad? Wala. Hindi ka makakarating. Wala. Paroroonan mo. Eh kung wala yung mata, meron ka mang paa, saan ka pupunta? Hindi ka makakalakad. Oo. Makakita. Oo. So nakita niyo dito yung yung kagalingan ng ginamit ni Pablo dito sa pagkukumpara sa church sa katawan ng tao. Yan. Sabi niya dito, ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating walang kapurihan ay pinagkakalooban natin ng higit na kapurihan, at ang mga kahiyahiyang bahagi natin ay siyang lalong pinararangalan. So, ibig sabihin pala, sa loob ng simbahan, yung mga sinasabi nating laging nasa likod, di ba? Sila yung masigasig na gumagawa. Sila yung dapat na pinaparangalan dito. Kasi sila yung bihirang makatanggap ng papuri, alam niyo. Kasi minsan, ang tinitingnan lang ng tao yung nasa harap. Okay, so nakuha na natin dito yung yung sinasabi ni Pablo tungkol sa katawan na inihahaltulan niya sa simbahan. Okay, ito kanina yung binanggit natin na yung nagmamalaki. Hindi tayo dapat magmalaki kung meron tayong kaloob na galing sa Espiritu. Kasi unang-una, hindi naman talaga sa'yo yun, di ba? May pinagkaloob lang sa'yo, pinamahala lang sa'yo. Next, ito, mahalaga ito. Kaya mag-focus tayo dito. Sa 1 Corinto 13, kanina binasa natin yung 12, di ba? Yung sumunod na chapter doon, itong 13. Tignan niyo yung sinabi dito ni Pablo. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pompyang o batingaw na umaalingaw-ngaw. Naintindihan niyo sinabi dito? So, kahit marami ikaw binigay na kaloob sa'yo, marunong ka, marami kang alam, marunong ka sa propesiya, nakakapagpagaling ka, di ba? Pero, kung wala kang pag-ibig, useless lang daw yun. Para ka lang maingay na pompyang. Alam niyo yung pompyang? Oo. Yung sa drum, yung pumpyang pang. Yung gano'n. Oo. Parang yung Nakakita na kayo ng di ba? Ng, ang tawag dito? Musiko. Yung mga musikero, pag fiesta. Oo. Naalala niyo Maingay pag yung fiesta sa Pilipinas, yung may banda? Yes. Yung dalawang parang metal, dalawang parang malaking pinggan na pag-uuntugin. Yun yung pompyang. Sa English ito, cymbals. Yung parang ganun siya. Yung parang bilog naman. So, maingay lang. Ganun daw, pag yung isang tao, walang pag-ibig. Hindi kusang loob pala. Walang ano ba ito? Walang kasamang pagmamahal. Oo. Parang ipinagmamalaki lang kung ano yung meron sa kanya, tapos walang pagmamahal, ibig sabihin hindi nagagamit. Wala sa puso pala. Okay. So, ito yung segue natin papunta dun sa pag-aaral natin ng Bible prophecy. Itinuturo ba sa Biblia na magkakaroon na merong propeta pagdating ng huling araw sa last days?
Mm. Kasi alam natin, may propeta sa Biblia, di ba? Mm. Pero sa panahon natin, sa Oo. tingin nyo, magkakaroon pa ng mga propeta? Meron pa po yan siguro. Oo, kasi ito yung nakalagay. Posible. Nakalagay sa Acts 2:17 na sinabi ito ni Pedro, pero kinote niya lang galing sa Old Testament. Ang sabi dito, at sa mga huling araw, sabi ng Diyos, mula sa aking espiritu ay magbubuhos ako sa lahat ng laman. At ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya. So, pinag-uusapan dito, huling araw, di ba? Mm. So, magsasalita ng propesiya at ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain at inyong matatandang lalaki ay mananaginip ng mga panaginip. So, ibig sabihin, magbubuhos ng Laman. kaloob ng propesiya sa huling araw. Pag sinabing laman dito, ako sa lahat ng laman, ibig sabihin sa mga tao. Di ba? So, sa huling araw, magbubuhos ako sa lahat ng laman. Itong tinatawag na propesiya. Kasi kakailanganin natin ito ngayong huling araw. Mm. Tignan natin itong susunod. So, anong dahilan kung bakit ibibigay yon, di ba? Ito yung isa pang chapter sa Bible na nagtatalakay tungkol sa kaloob ng banal na espiritu. Pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, at ang iba'y pastor at mga guro, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. So, itong nasa Epeso 4, tinatalakay din ito yung mga kaloob ng banal na espiritu. At dito, ang sinabi niyang mga kaloob, tingnan niyo yung sinabi dito. Apostol, propeta, ebanghelista, pastor, mga guro. At bakit daw pagkakalooban yung mga tao na maging ganito? Tignan niyo yung dahilan dito. Paglilingkod sa katawan ni Kristo. Ikatitibay ng paglilingkod. Upang ihanda yung katawan ni Kristo sa paglilingkod. Mm. So, yun pala yung isang dahilan. Kaya kanina nakita natin yung nag-invest, di ba, dumami? Mm. Kasi, nung sinare niya yung kanyang kaloob, na-train yung iba, nasanay, at yung iba din, na-discover, ito din pala yung kaloob sa akin, di ba? Kung halimbawa, yung isang guro dito, yung isang teacher, isinare niya yung kanyang pinagkaloob sa kanya na siguro pinagkalooban siya ng karunungan, di ba? Ng kaalaman. So, naging teacher siya. Tapos, siyempre, pag may teacher, mayroong estudyante. Yung estudyante, natuto, at na-discover niya, yun din pala yung pinagkaloob sa kanya. So, naging teacher din siya. So, nakita nyo kung paano yung isang talento, nung ginamit, yung 5 talento ginamit, kumita pa ng 5 talento. At ang sabi dito sa verse 13, kung hanggang kailan ibibigay ito mga kaloob na to. Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. So, ibig sabihin, hanggang makarating tayo dito, bibigyan tayo ng kaloob ng banal na espiritu. Magkarugtong ito yung binasa natin kanina, saka ito. So, ibig sabihin, hanggang hindi nangyayari ito,
pagkakalooban tayo ng apostol, ng propeta, ng ebanghelista, ng pastor, saka mga guro. Meron kayong question dito sa binasa natin? Yeah. Parang parang tahimik eh. Dalawa lang daw ang ibig sabihin yan. Una, madali lang ito nag-uusapan, naintindihan mabuti. Kaya walang question. Pangalawa, medyo mahirap yung pinag-uusapan, hindi naintindihan, kaya walang question. Hindi, naintindihan po. Okay Kaya lang? kailangan yung mga talent mo i-share yun. Oo. So, unang-una, dapat malaman natin kung ano yung pinagkaloob sa atin. Mm. Una pala, dapat tanggapin natin yung banal na espiritu, di ba? Kasi pag di Spirit. natin siya tinanggap, Di hindi- questionable na po yan sa amin kung ano po kami ngayon. kung ano kayo ngayon o ano yung pinagkaloob sa inyo ng banal na espiritu? Kami ng espiritu. Oo. Meron akong isang tanong. Ano yung pinagkaiba ng kaloob ng banal na espiritu doon sa kakayahan ng isang tao? Ayan. Ang kakayahan ng isang tao po, ibang-iba dun sa kaloob ng banal ng espiritu. Kasi ang Diyos ang kumikilo sa isip at puso natin. Pero pag yung tayo lang ang may gusto, hindi natin alam kung Sarili tama ng ba yun o decision. mali. Oo, tama yun. Kasi yung malaking pagkakaiba nun, yung kaloob ng banal na espiritu, yun yung ginagamit Ang hirap yun. Ba? para mapalago o makatulong doon din sa katawan ni Kristo, di ba? Parang hirap din special talent sa kayong genius. Parang ganun eh. Kung halimbawa, sabihin natin isang teacher, magaling magturo. Okay? So may tao na merong kakayahang magaling siya magturo. Pero kung hindi niya gagamitin 'yun sa katawan ni Kristo, ibig sabihin sa simbahan, hindi siya nagiging kaloob ng banal na espiritu. Nagiging normal lang siya kakayahan ng tao. At maraming ganun. Maraming mga tao na may talent, mga kakayahan, di ba? May mga tao na halimbawa magaling na leader, di ba? Yung napapasunod niya yung mga tao. Pag hindi niya yung ginamit sa katawan ni Kristo, sa simbahan, hindi yun nagka-qualify na kaloob ng banal na espiritu. Kasi yung kaloob ng banal na espiritu ibinigay para pagtibayin yung katawan ni Kristo. Ngayon, kaya itong bandang huli, ang pinag-usapan natin is tungkol sa propeta, sa prophecy. Kasi next week, magsisimula na tayo mag-aral ng prophecy. Sino sa inyo yung nakakatanda nung pinag-aralan natin sa Daniel chapter 2? Nabasa po namin. Ha? Nabasa. Yun dun sa mga panaginip ni Daniel. Oo. Sa tingin nyo ba, dapat natin reviewin muna yon bago tayo pumunta sa... Kasi ang susunod sa Daniel chapter 2 is Daniel chapter 7. Gusto ko pong malaman Review na lang yung po mga... natin. Reviewin po natin yung mga... Reviewin natin. Okay. Ngayon, meron ako ipapakita sa inyo. Sandali lang, ha?
Nung Sabado, tinignan namin ito. So, si Resi siguro familiar dito. Sandali lang. Mali. Ayun. Okay? May papakita ko sa inyo. Ito. Sa pag-aaral kasi ng propesiya, meron tayong tinatawag na mga keywords. Ibig sabihin, yung mga simbolo na ginagamit sa propesiya. Halimbawa, pag sa prophecy, merong binanggit na angel. Angel. Ang ibig sabihin ng angel kasi is messenger. Ibig sabihin, yung may dala ng balita. Merong ibinigay na message sa kanya, siya yung inutusan na magbigay ng message. Kingdom. Yun ang ibig sabihin ng angel. Literary. Pag sinabi na Babylon, Mind, handwork. ang ibig sabihin nun, yung relihiyon na nag-apostasy. Ibig sabihin, naging masama. O kaya kalituhan. Confusion. Confusion, oo. Pag may nakita tayong halimaw, o kaya sa English, beast, ang ibig sabihin nun, kingdom o kaya kaharian. O kaya government, o kaya political power. O kaya pag may nakita tayong day, isang araw, sa propesiya, ang ibig sabihin nun, isang taon. So, mga example ito ng mga keywords. So, ang gagawin ko, ipapadala ko ito sa Messenger. Pinadala ko nung Sabado, kung member kayo ng TIC Online Messenger. Hindi ho sila member. So, Hindi? So, ang alam ko, meron akong address ni Gina. Hindi nga po ako member. Hindi ka na doon member? Pero Hindi alam po ko, yata. pero alam ko yung Messenger mo, meron akong account kita. Wala ako yung kay Emmy sa kay Arisa. Member po yata ako ng TIC. Member ka doon? Oo, member siya. So, nung Sabado, ipinadala ko ito. Kung makikita nyo. So, maganda na basahin ito before Tuesday. Opo. Kasi yung titignan natin. So, gusto nyo i-review muna natin yung Daniel chapter 2? Yes. Kasi importante na malinaw sa atin yung Daniel chapter 2 before tayo pumunta ng chapter 7, chapter 8, chapter 9, hanggang Revelation. Daniel, nabasa ko na po yung Daniel. Basahin ko nga yun. Maganda yan. So, ganito ang gawin natin. Para paghahanda sa Tuesday, itong ipinapakita ko sa inyo, yung nakatanggap na dun sa TIC online service group, hanapin nyo siya doon, tapos basahin nyo siya. Ngayon, ipapadala ko rin ito kay Gina sa kay Emmy. Kaso wala akong address ni Emmy sa Messenger. Yun, ano ba yung sa Messenger? Ano bang pa ng Messenger? Kapo. Pero kung may contact ka kay Resi, kay Gina, pwede nilang ipadala sa'yo. Ay, doon po kay Resi. Kay Resi po. Okay. Oo, si Resi. Wala rin ako. So, Ano pa? basa siya, medyo marami-rami siya hanggang 31. Pero hindi niyo naman kinakailangang i-memorize.
tignan niyo siya para maging familiar kayo. Pag pinag-usapan natin yung Daniel chapter 2, unti-unti natin siyang gagamitin, i-review natin. Tapos pag pumunta tayo sa Daniel chapter 7, mas marami yung lilitaw na mga symbols doon. So, unti-unti, parang medyo magliliwanag bigla sa inyo. Ay, ito yung ibig sabihin nun, di ba? So, okay na sa inyo kung ano yung gagawin natin this week saka next week? Opo. Meron kayong gustong i-request bago tayo pumunta doon sa Daniel chapter 2? Wala. Si IB, paano ko ipapadala sa iyo 'to? Ipadala ko kay Ate Johnny, tapos papadala sa'yo ni Ate Johnny. Nandito rin pala si Mary Grace. Ipadala na lang, Roland, ipadala na lang kay Johnny. Papadala ko kay Ate Johnny, okay. Oo. Okay. So, meron tayong babasahin ito sa Daniel chapter 2. Pakibasa siya para sa Tuesday, hindi kayo masyadong manibago. Kasi, pag nagsimula tayo mag-aral ng prophecy, hindi siya katulad nung dati nating pinag-aaralan na yung ang tawag doon, literal lang yung nakasulat, di ba? Pagdating natin sa prophecy, medyo may symbols na ginagamit. So, kinakailangan natin ng mas matinding focus, di ba? Okay, so sa pinag-aralan natin ngayon, meron kayong question? Wala. Wala? Wala. So, okay na tayo? So, next week, mag-shift na tayo sa sa prophecy. Prophecy. Magtanong. Ayun, may tanong daw si Arisa. Yung po, yung nagsasalita po ng ibang language. Yung sa ganun po, pag meron pong nagtatranslate naman po, ibig sabihin po, okay po yan. Or ano po, mali po yung nagsasalita ng ibang language na hindi naman po naintindihan. Maganda na itanong mo yan kasi nalimutan ko siyang i-share sa inyo. Basahin natin yung unang case na nangyari yan sa Acts chapter 2. Ito. Nakikita niyo yung sineshare ko? Opo. Opo. Mga gawa. Mga gawa 2. Ang tawag dito is Pentecost. Diba? Bumalik na si Kristo sa langit. Tapos makaraan ng ilang araw, bago siya bumalik sa langit, ang sabi niya dun sa mga alagad niya, mag-stay kayo sa Jerusalem. Darating ang bibigyan kayo ng kapangyarihan ng banal na espiritu para masimulan niyo yung gawain. Ibig sabihin yung pagpipreach ng salita ng Diyos. So yun yung ibinigay na gawain sa kanila. Sabi sa kanila, ang plano kasi natin is magpipreach kayo sa Jerusalem, tapos dun sa Judea, ibig sabihin, pwede nyo isipin yung Jerusalem, bayan, isang lungsod, tapos yung Judea, yun yung probinsya kung nasan yung lungsod, tapos palaki ng palaki, maliliit, Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, ibig sabihin sa katabing bansa nila, tapos sa buong mundo. Yun yung plano. Mula sa maliit, palaki. Ngayon, kailangan nila ng paraan, paano nila gagawin yan? Kasi
Kokonti lang sila. At ang alam lang na nasalita ay isa. Di ba? Alam lang na salita, Hebrew. So, paano nila gagawin yung sinasabi ni Jesus na ipapahayag nyo ang salita ng Diyos, magsisimula kayo sa Jerusalem, palabas, palaki ng palaki hanggang sa buong mundo. So, sabi ni Jesus, bibigyan sila ng kapangyarihan, hintayin lang nila, darating yan. Ito yung nangyari sa chapter 2. Nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang lugar. Biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas. At pinuno nito ang buong bahay kung saan sila'y nakaupo. Sa kanila'y may nagpakitang parang mga dilang apoy na naghahati at lumapag sa bawat isa sa kanila. So, imagine niyo yung nangyari. Biglang lumakas yung hangin, tapos biglang parang merong dila ng apoy sa ibabaw ng ulo nila. So, obviously, supernatural ito, di ba? Dumating na yung ipinangako sa kanila ni Jesus. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Nakita niyo itong nakalagay dito? Yan yung ibig sabihin ng speaking in tongues. So totoo po talaga yung speaking of tongue. Ibang-iba na pong language yan. Oo. Basahin natin yung susunod. Noon ay may mga naninirahan sa Jerusalem na mga relihiyosong Hudyo, buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. Kasi, Pentecost, importanteng piyesta yon sa Jerusalem. Pentecost po, ano bang pinaka-meaning ng Pentecost? Alam niyo yung alam niyo yung Passover. Mga piyesta ito sa piyesta nung panahon nila Jesus na ipinagdiriwang nila, lalong-lalo na yung mga Israelita, kung paano sila tinulungan ng Diyos na makalabas sa Egypt. Di ba? So, bawat taon meron silang piyesta. Pentecost pala piyesta. Oo, isang piyesta yon yung Pentecoste. Marami silang piyesta na. Pero itong piyesta na to, dumarayo yung mga dating nakatira doon na nanirahan na sa iba, pag-araw na yun, bumabalik sila doon. Kumbaga dito sa Japan, ubong? Matsuri. O kaya Matsuri, di ba? Pag New Year, yung mga umalis sa probinsya, pumunta ng Tokyo, pag fiesta, babalik sila doon. So, anong nangyari dito? Maraming iba-ibang tao, itong mga relihiyosong Hudyo, buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. Ibig sabihin, galing sa iba-ibang bansa, pumunta doon sa Jerusalem para doon sa piyesta. Pero dahil iba-ibang bansa sila galing, iba-iba din yung mga salita nila. So, verse 6. Dahil sa ugong na ito ay nagkatipon ang maraming tao at nagkagulo sapagkat naririnig nila, ito, importante itong nasa verse 6, sapagkat naririnig nila ang bawat isa na nagsasalita sa kanilang sariling wika. So, magkakarugtong ito. Yung mga Hudyo, buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit, maraming bansang pinanggalingan, at nung narinig nila na nagsasalita yung mga apostoles, narinig nila na nagsasalita sila sa bawat isa na nagsasalita sa kanilang sariling wika. So, sabihin natin, sinabi naman dito, ituloy natin, sila ay nagtaka, namangha at nagsabi, tignan nyo, hindi ba mga taga-Galilea ang lahat ng mga nagsasalitang ito? Paano naririnig natin ang bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinagisnan? Ang mga Parto, ito mga mga nationality. Ang mga Parto, ang mga Medo, ang mga Elamita, ang mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea, sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. At sa Phrygia, iba-ibang lugar. Iba-iba yung salita nito mga to. Parang halimbawa, Olympic dito sa Japan.
Di ba? So may mga International. turista na galing sa iba-ibang bansa. Merong ang salita Spanish, may iba salita Russian, yung iba salita Thai, di ba? O yung iba Chinese, iba-iba yung salita nila. Pero nung narinig nila yung mga apostoles na nagsasalita, ang pagkakarinig nila, nagsasalita sila sa sarili nilang wika. So imagine niyo kung halimbawa ako ngayon nagsasalita. Sabihin natin na iba-iba yung lengguwahe niyo. Halimbawa, si Resi is, anong lengguwahe gusto mo, Resi? Korean. Kaya, sabihin na lang natin yung dialect sa Pilipinas. Isa Bisaya, yung isa Ilocano, Bicol. isa Bicolano, di ba? Yung isa Ilonggo. isa Ilonggo. Ngayon, ako nagsasalita. Pero pag pinakinggan nyo ako, kung narinig nyo, yung sarili nyo salita. So, yung Kapampangan, naririnig ako nagsasalita ng Pampanggenyo. Yung Bisaya, naririnig ako nagsasalita ng Bisaya. Yung Ilocano, naririnig ako nagsasalita ng Ilocano. So, ganun yung nangyari dito. So, yung speaking in tongues dito, yung pagsasalita ng talagang wika. Wika. Wika ng tao, language ng tao. Pero Yan po, yung totoo kasunod. pong posible, itatanong ko lang, sorry po. Hmm. Totoo posible po papasok yan sa, kasi may nakitaan na ako na nag-speaking of tongues pero that time hindi kasi ako naniniwala kahit na nakalagay siya sa Biblia. Kasi bago pa lang ako nun eh. Parang naging katawa-tawa sa akin, ganun ang dating. Ano ba yung sinabi niya? Kasi hindi ko naman maintindihan. Tapos, hindi ko Diba? kasi, hindi, tapos pinipilit nila ako, hindi naman talaga ako marunong, sabi ko. Lalabas yan ng kusa. Sabi ko, totoo po talaga yun na pumapasok yun sa... Hindi. Sa tingin ko, mali yung pagkakaunawa nila ng speaking in tongues. Kasi, ang sinabi dito sa Biblia, ang speaking in tongues, dapat wika ng tao na naiintindihan. Pero pag nagsimula sila magsalita ng kung ano-ano, alam niyo, yung hindi naman talaga lengguwahe. Hindi nga po lengguwahe, sabi ko sa daw lumalabas yung sa bibig ng tao na ano ng Holy Spirit. Yun ang hindi ko talaga maintindihan. Hindi tama 'yan. Kasi pag tinignan natin dito sa Acts chapter 2, ang sinasabi dito ng speaking in tongues, pagsasalita Naintindihan. ng mga wika na maintindihan ng mga tao. Sorata. Ito yung nakasulat dito sa sa Acts chapter 2, di ba? Wala kang makikita sa Biblia na sinabing speaking in tongues tapos walang nakakaintindi. Hindi naintindihan. Diba? Sa inyo po, may gumagamit din po ba ng tongues? Sa simbahan, wala. Pero, meron nang naka-experience, merong nag-testify, isa siyang misyonaryo, pumunta sa Pilipinas. Ang alam niya lang na salita English. Pero nung nag-preach siya sa isang evangelistic meeting sa Pilipinas, yung mga tao, hindi naman sila sanay sa English. Kaunti lang yung naintindihan nila. So, nag-preach siya, di ba? So, alam niya, nagsasalita siya English. Nung matapos siya mag-preach, yung mga tao, tuwang-tuwa kasi naintindihan daw siya ng gusto. Kasi, pagkakarinig nila dun sa sinasabi niya, yung lengguwahe nila. So, ito yung modern type ng speaking in tongues. Parang yun nangyari dito sa Acts chapter 2. Sila Pablo, nagsalita, mga Galilean sila, so ang salita lang nila talaga is Hebrew, di ba? Pero nung narinig sila ng mga iba-ibang tao, ang pagkakarinig nila, yung lengguwahe nila yung ginagamit nila Pedro.
Eh di ganun din po ba si ganun din po ba si Jesus Christ? Kasi sinilang po siya sa Bethlehem, tapos napunta ng Nazareth, tapos napunta ng Jerusalem. Di iba-iba pong lengguwahe po 'yun. Di naiintindihan din po ba siya? Hindi, nasa isang bansa lang si Jesus, di ba? Kasi Nasa, sa nung Nazareth nandun sa lang siya sa Galilea. So, ang ginagamit lang na salita ni Jesus, yung Hebrew. Hebrew, Hebrew lang. na minsan, may tinatawag silang lengguwahe doon, Aramaic. Yung Aramaic is parang lumang salita bago magkaroon ng Hebrew. Parang Latin siya. Parang ganun, na basta yung lumang salita. So, nung panahon na yon, di ba, bago kasi mag-Roman Empire, Mm. bago ang Rome is Greece, di ba? Mm. So, ang karaniwang salita doon sa lugar nila Jesus sa Galilea, marunong sila ng Hebrew, ng Aramaic, pero dahil naging nasakop sila Ng Roma. ng Rome, No. tapos yung Rome naman, bago naging Rome, is may Greek. kinuha rin sa Greece, marunong sila ng Greek. Mm. So, yun yung tatlong salita na ginagamit dati. Greek words. Greek, Hebrew, saka Aramaic. Mm. Kaya pag yung original na Bible, tatlong language yung ginamit sa pagsulat ng original na Bible. Isa naman po galing yung Latin. Yung Latin, ano yan? Sa bandang Europe yan. Yun daw mga gamit po, sabi ng lola ko, yan po mga gamit na words ng mga Latin ng mga nakaraang araw po. Yung naalala ko nung sa Kristan pa ako, minsan ang sinasabi ng mga pare pag nagmimisa, Latin, di ba? Naalala niyo? Di ba magmimisa? Latin yung ginagamit nila. Pero nung panahon nila Jesus, yung tatlong lengguwahe na ginagamit, Greek, Hebrew, saka Aramaic. Greek, Hebrew, at saka Aramaic. So, yung Bible, yung Old Testament, yung original language niyan, Hebrew. Ngayon, may kaunting portion siya ng Aramaic, yung sa Daniel. May ilang chapter doon, Aramaic sinulat yan. Mini-million dakar pa yun. Tapos yung New Testament, isinulat yun sa Greek. Greek? Kumbaga ba sa Pilipinas, di ba? Ang salita ng tao is, sabihin natin Pilipino. Tagalog. Pero pag sa eskwelahan, English yung ginagamit. So, sinasabi nila, pag marunong ka mag-English, ibig sabihin nakapag-aral ka. So, ganun din sa panahon nila Jesus dati. Pag pumasok ka sa school, matututo ka ng Greek. Pero yung pang-araw-araw na usapan niyo, Tagalog. Apocalypse. Okay. Pero naging malinaw ba sa inyo itong speaking in tongues na pinag-uusapan natin dito? Okay po. Naintindihan ko na. So, yung speaking in tongues, yung sinasabi ng tao, merong nakakaintindi. Tunay siyang wika. Hindi katulad nung sinasabi ngayon ng mga ibang church na bigla ka magsasalita ng kung ano-ano, nasalita daw ng mga anghel, di ba? Kasi parang daw yung explain sa akin. Kasi yung kaibigan ko po kasi gumagamit niyan eh. Masyado siyang ang naging active sa pagiging isang born again. Dati po siyang Iglesia ni Cristo. Active sa Biblia. Tapos yun, sa prayer magaling siya. Nagpipreach din. Natuto siya na gumamit ng ganyan. Pero kasi parang hindi naman kasi naintindihan. Kaya naitanong ko. Walang turo yung Biblia ng ganun na speaking in tongues. Ang turo sa Biblia, itong binasa natin sa Acts chapter 2. Ito, sa verse 6. Naririnig nila ang bawat isa na nagsasalita sa kani-kanilang sariling wika.
Paano na ba tong cellphone ko? Nawala na yung ano ni Sir Roland. Mga mukha niyo yung nakikita ko. Teka lang, wait lang po. Di ba yung nakikita Yung mo? Bible niyo po, kasi hindi ko na nakikita yung Mag-stop ako Ano muna mag-share. Pag nag-share uli ako, siya yung lilitaw dyan. ayun. Yan, yung nakasulat sa verse 6. Narinig nila ang bawat isa na nagsasalita sa kanilang sariling wika. Mm. So, yan yung speaking in tongues. At isipin nyo na lang, di ba? Yung speaking in tongues ay isang kaloob ng Espiritu. At ang sabi kanina sa pinag-aralan natin, kaya ipinagkakaloob ng Espiritu para sa ikatitibay ng katawan ni Jesus. Ibig sabihin, para makatulong. Eh kung hindi naintindihan, paano makakatulong, di ba? Sinong nakikinabang? Tama. So, actually dito sa Japan, naiisip ko, ang isa sigurong kung mabibigyan tayo ng speaking in tongues, yung alam niyo, hindi naman tayo masyadong magaling sa Japanese, pero gusto mo mag-share sa mga Hapon ng salita ng Diyos. Bigla kang tumayo, halimbawa sa Shibuya, nagsalita ka, tapos naririnig ng mga Hapon, sa Hapon, Nihongo. sa Nihongo. Kahit hindi ka naman marunong salita ng Nihongo. Nag-influence, bigyan ka ng pag-influence na. Spirit, oo. Oo. Yun ang ibig niyong sabihin. Yun ang Okay. ibig sabihin na speaking in tongues, di ba? Oo. So, Okay, hindi yung parang kahit anong language lang na wala akong naintindihan kung ano yung pinagsasabi. Kasi ilang beses Baka ako naman, nakarinig. Hindi kasi nag-camp kasi kami. Nag-camp kami. Tapos sa bahay din, nag-pray nila ako. Yung ganon. Wala talaga ako naintindihan. Kaya nung una, kaya ngayon, naitanong ko ulit para mas malinawan ba ako. Kasi hindi ko hindi dalinaw sa akin yun. So, magandang punto yun, di ba? Kasi walang naitulong sa'yo. Di ba? Anong sinasabi nila? Wala kang napakinabangan. So, paano magiging kaloob ng Espiritu yan? Kailangan pala, pag nagsalita ka, alam nila kung anong sinasabi mo. May makakaintindi dapat. Kaintindi. Kasi yung dahilan kung bakit may binigay sa yung message, di ba? Para may makaunawa. Lead ng Holy Spirit po yun, di ba? Oo. So, dahil nga kaloob ng Espiritu, ibibigay sa'yo kung kailan siya kailangan. So, itong pagkakataon sa Acts chapter 2, kailangan ng mga apostoles to para ma-share yung salita ng Diyos sa buong mundo. Kita nyo, kung saan galing yung mga Hudyo dito, sabi dito, di ba? Yung mga Hudyo, buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. Isipin nyo na lang, nung marinig ng mga Hudyo yung sinasabi nila, nung umuwi na sila sa kanilang bansa, ano na ngayon yung kinuwento nila? Di ba? Pwede na ikwento. Uy, alam mo, nung pumunta kami sa Jerusalem, nagkaroon ng miracles doon, di ba? Yung mga tao doon, narinig namin na nagsasalita sa sarili nating wika. Di ba? Nagets ko na po. Yun pala yun. Hindi pala yung sali-salitaan lang. Hindi. Hindi, masama mapakinggan. Pero talagang naalala ko, natatawa talaga ako noon. Ano ba, tigilan nyo nga ako gumagano kasi ako. Yung pala yun. Tama nga po yun. Pilipina tayo, tapos pwede tayo mag-preach ng Japanese. Magiging fluent ka ngayon pag talagang pinasok ka nga ng Holy Spirit. Yung pala yung ibig sabihin. So, naintindihan ka nga ng tao. Ibibigay sa'yo yun, yung panahon na kailangan mo siya, di ba? Okay, naintindihan ko na po. Parang dati si Ate Johnny, nag-share na rin ng ganyang experience sa school naman.
Totoo yan. Hindi ako marunong maghapon pero nakapagsalita ako ng Japanese dahil sa Siguro naman. Sugoi ne. yesterday. Oo. Mm. Naintindihan ako ng principal pero hindi ko nga maalala kung ano yung sinasabi ko ngayon noon. Oh, sugoi. Oh. Pag stand mo talaga yung ano sa Panginoon, totoo yan. Ang Holy Spirit ang mag-guide. Galing. Wala, pag nag-share ka, is alam nilang maintindihan nila lahat. Nung nagtanong kanina si Arisa, nasagot ba yung tanong mo, Arisa? Opo, malinaw po. Actually, is meron talagang, ang tawag doon, mas malaliman ng pag-aaral tungkol dyan sa speaking in tongues. Kasi nga alam natin na maraming Kristiyano na yung hindi base sa Biblia yung turo nila pagdating sa speaking in tongues. So, siguro madadaanan natin yan one of these days kasi pag nag-usap tayo ng prophecy, kasi nga pagdating sa bandang huli is maraming magkakaroon ng deception, di ba? Yung panlilinlang. So isa yan sa paraan kung paano minsan naliligaw yung mga tao. Napupunta yung attention nila dyan sa hindi naman talaga turo ng Biblia. Okay, so medyo na tayo ngayon, kota na tayo. Papunta tayo sa speaking in tongues. Punta na sa speaking. Naintindihan ko rin siya sa wakas. Yung pala yun. Thank you. Pag meron talagang halimbawang question kayo na matagal nyo nang matagal na natin. Matagal ko nang tanong yun eh. Totoo ba yun? Parang ganun. Gusto nyong pag-usapan, sabihin nyo lang para mapaghandaan natin tapos mabigyan natin ng oras. Pero Japanese church po yun, yung gumamit ng speaking, yung tongues na yun. Hindi yung mga Pilipino na pastor na inanuhan ko ngayon, yung noon pa, nung araw pa po. Japanese na pastor. Okay, pwede na tayong magdasal? Okay. Yeah? Okay, let's have a word of prayer. Opo. Ama naming banal na nasa langit, muli po kami nagpapasalamat. Binigyan mo kami ng pagkakataon na mag-aral ng iyong salita. Patuloy mo po kami bigyan ng biyaya na lalong mapalapit sa iyo. Magkaroon ng mas matibay na pananampalataya at mas malalim na pangunawa. Pinanalangin ko po ang ating mga kapatid na kasama natin ngayon sa pag-aaral. Si Naomi, si Resi, si Gina, si Arisa. Kasama na rin po si Jenny at si Ate Johnny. Sana po ingatan ang bawat isa sa kanila. Bigyan kami ng kalusugan, ng kaligtasan kahit na merong pandemic na nangyayari sa buong mundo ngayon. Kasama na rin po ng aming mga pamilya. Sana po ay patawarin mo kami sa mga pagkakasala na gawa namin at ituro sa amin ang matuwid na daan para maipamalita namin ang iyong salita sa mga tao na nangangailangan pa ng pagkakataon na makilala ka. Ito po ang aming kahilingan, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hindi ko na isang si Mary Grace sa panalangin. Good night po. Good night po. Thank you. Thank you po. Thank you. Good night, everybody. Good night mga sis. Yasmin. Thank you Good po. night. Maraming salamat po. Thank you. Thank you. Bye po. Thank you. Thank you po. Thank you. Bye. Good night. Bye. Good night.